mantakin nyo ho mga kababayan, ang katapat lang ho pala nitong si Vince Dizon, walang iba kung hindi itong si Sir Jesus, na kung saan lahat ho ng argumento nitong si Vince Dizon, binabalagbag ho niya every time na nagbablog ho siya. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang bulahan nitong si Auntie Claire at ng Malacanang Press Cartel. Pero tuloy-tuloy na ho tayo sa ating talakayan. Ito ang pinaka-latest na vlog nitong si Sir Jesus, na kung saan pagka ibang nasa ibang distrito o nasa ibang lugar, maliban dyan sa Ilocos Norte, itong si Vince Dizon, talaga naman kung sino man ang punong abala doon sa lugar na yun, talagang pinapagalitan niya ho at kung ano-anong banat niya doon sa mga flood control na dinadatnan niya doon. Pero pagdating dyan sa Ilocos Norte, naknanto ko para ho siyang maamong tupa. Di ba? May tatlo o dalawang bakal, hindi na daw ho yun ghost project dahil kita nyo naman, merong infrastruktura pero hindi natapos. Ang tanong, siya napunta yung pera. Yun siya napunta yung pera na pinondo diyan sa ano na yan, diyan sa infrastruktura na yan. Ganon-ganon na lang. Anak ng toka, halimbawa may 300 million pesos na ilinaan diyan sa isang tulay na yan. Naglagay ka ng 3 bakal diyan. Ha? Tapos binulsa mo lahat ng pera, sabihin mo hindi natapos, ibig sabihin hindi na ghost project. Ganun ba 'yon? Pambihira. Heto mga kababayan, pakinggan natin 'to. Okay? Clearly, this is not a ghost project Napaka-dramatic nung dating nitong si Sir. kasi may mga estruktura. Saludo. Teka lang, Mga katagal, di pa natin siya pinalakpakan. Palakpakan ho muna natin itong si Sir Duque. Oh. Di ba? Yan lang pala, katapat mo lang yakang Vince Dizon ka. Sa susunod na video, atin nung ipapakita itong mga banat ni Vince Dizon at yung pag-i-inspeksyon nitong si Marcos Jr. doon sa Bulacan, na kung saan merong mga nakalatag na bakal at yun daw ghost project. Ito naman dyan naman sa Ilocos Norte, meron ding nakalatag na bakal, hindi naman daw ghost project. Di ba nakikita nyo ho, doon sa Bulacan, merong mga ilang bakal doon na tinawag nilang ghost project, pero sa Ilocos Norte, yung kaparehas na timbangan na ginamit nila dyan sa Bulacan, hindi ho nila ginagamit dyan sa Ilocos Norte. Pambihira talaga itong mga... ang binitawan ni Secretary Vince Dizon doon sa Ilocos Norte. Noong in-inspection niya yung mga tulay, na puro poste pa lang. Pero ito may istruktura. Ayan o. Tapos na istruktura ng flood control project. Yet, this was declared as a ghost project. Dito sa kinatatayuan kong ito, minura at tinawag na gago ang district engineer, si D.E. Larete, ni Secretary Vince Dizon. Dahil daw bakit niya binayaran ang proyektong ito nang hindi pa tapos. Ano ito? As early as 2022 nang ito ay tinayo, may report na ang Daily Tribune na nagsasabing nagkaroon ng pagguho at pagkasira ng mga strukturang ito. At noong January 2025, sumulat ang DE sa construction company para i-impose ang warranty dahil nasira nga ang ibang portion ng flood control project na ito dahil sa buhawi. Bakit ba pinipilit ni Vince Dizon na ito ay ghost project at hindi yung mga proyekto sa Ilocos Norte? Nako. Ibibigay ko sa inyo ang rason kung bakit. Yan, Okay. bigay mo, Sir. Ngayon, pinuntahan ito ni Vince Dizon. Sa palagay ko, dahil sa rason na ang kontraktor nito ay Diskaya, St. Timothy. Pangalawa, dahil ito ay kontrata pa noong panahon ni PRRD 2022. Naku po. So parang iniisip ko, ang gustong palabasin ng administrasyon na ito ay noong panahon ni Digong, merong ghost project. Gets. Ito. Naku. Hindi naman ito ghost project Andyan yung istruktura. Paano nagkaroon ng istruktura na bago? It's because inimpose ng district engineer yung warranty, ipinagawa ang sira at ipinaulit. At ngayon ito'y tinayo na. Ayos na. Pero ang district engineer nakakulong pa rin. Ang kontratista dito nakakulong pa rin. Bakit? Dahil nga sinasabi ni Vince Dizon na ito ay ghost project. Paano na yung sinasabi niyang clearly, this is not a ghost project kasi merong struktura. Anong ibig sabihin nun? Pagdating ba sa Ilocos Norte, magkaiba? Bakit ko nasabi? Dahil yung St. Matthew, another company of the Diskaya, meron silang flood control project na napuntahan namin sa Bislac. Yun ay malapit doon sa
Dagupan-Lipay Bridge na hindi pinuntahan ni Vince Dizon, ha? Dagupan-Lipay Bridge sa Bintar. Hindi pinuntahan niya ni Vince Dizon. Puro poste lang din yon ni Super Mario at ni Luigi. Sila lang ang pwedeng tumawid doon. Patalon-talon sila doon. Loko-loko talaga si Sir Duque. ano daw, poste lang nito. Ngayon, doon sa kabilang pangpang ay ang St. Matthew na construction ng flood control project. Sira-sira yun. Bakit hindi i-implement ang warranty? Alam niyo kung bakit? Kasi may partner doon ang St. Matthew. Yun ay ang Heckler Construction. Alam niyo kung bakit kailangan ng diskaya doon? Kasi hindi sila aabot sa ceiling ng amount. So, doon sa hearing sa Senado, sinasabi ng diskaya na hiniram lang ang kanilang lisensya. Ito hindi hiniram ang kanilang lisensya. Sila mismo. Kaya ginawa nila yung warranty. Pero doon sa Ilocos, hindi. Alam niyo bakit ko ginagawa ito? Kasi nagiging unfair na kasi. Yung ibang mga DE, pinapakulong, binubulyawan. Pero pagdating doon sa Ilocos Norte, hindi. Kaya minabuti kong pumunta dito para tingnan. Nagsaliksik ako kung anong pwede kong makuha ang impormasyon dahil kahapon nang makita ko si Vince Dizon, abay, ang lumanay, nakikipagbiruan pa sa mga district engineer, samantalang ang ibang district engineer ay pinapagalitan niya. Basta ako, maninindigan ako sa sinabi niya. Pag may struktura, it's not a ghost project. So I don't think that this is a ghost project. O paano? Matindi ho yun mga kababayan. Matindi itong si Sir. Paano? Yung kanyang tagline. Ano, bayot din ba itong si Vince Dizon? Sayang ang bayot nitong si ni Vince Dizon. Ito, punta na ho tayo dyan sa mga kabalbalan itong si Auntie Claire dyan sa Malacanang Press Cartel. No? Ito, King. Dito tayo, rerekta ho tayo dyan sa Malacanang. Tanggap na inyong mga katanungan. Naku, Unang tanong yan na. mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Asik. Ayusek. Ano din to ano din, yung tipong iuuna nila lahat ng mga di umanong accomplishment nitong si Marcos Jr. sa pag-aakala na yung mga gagamit sa video nila ipapalabas yung mga kabalbalan nitong si Auntie Claire, di ba? Akala ko siguro nila pagka ilinagay nila dun sa unahan panunuurin natin. Mukha ka ba, Auntie Claire? Bira ka, oo. Yung Sorry. Palace reaction lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others, as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration. Itong si ano na naman itong isa na namang reporter dyan sa Malacanang magtatanong, bloody talaga, sigurado, ba't buhay ka pa? Hindi, mukhang asset lang naman, mukha siyang asset. Diba? Ang bihira, pahikaw-hikaw ka pa, Brad. Bloody ka, paano mo nasabing bloody? Ano lang naman yun, nalalaban Hindi naman magiging bloody yung kundi kasalanan ng mga tulak. Ang bihira talaga tong si Kuya, oo. And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapat? Again, yung una niyong punta, no? Reaction lang po. Regarding sa pagsama ng pangalan nila? Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017 at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. Wow. So kung dadaan sa proseso, yun naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang Ito naman si Kuya, parang hindi niya nabasa yung pinaka-latest na rules na ilinabas ng Korte Suprema na hindi na pwedeng ulitin yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gusto ng mga mag-aaresto, dapat nilang dalhin doon sa mga competent judicial authority. Ito talaga si Kuya, oo. magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa dahig. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po bang magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na Luka-luka talaga.
Wala na ba kayong ibang pang divert sa attention ng ating mga kababayan maliban dito sa mga Duterte? Sa tingin mo ba, sa tingin mo ba sa ginagawa mo na yan, sa sinasabi mo na yan, tumataas ang confidence sa yung trust at approval rating na itong si Marcos Jr. Diyan sa mga litanya mo na yan, na kung sa bagay, no? Yung mga tanong pala nitong si mamang reporter, tinatanong nyo lang naman pala sa kanya habang kumakain siya dyan sa buffet dyan, yan, nakaupo lahat ng mga reporter, kay Maricel, kay Sherto, o pinamimigay, o sa yung portion para kay Batot, kay di ba? Ganyan ho sila eh. Kaya hindi ka taka-taka kung bakit wala na hong naniniwala dyan sa mga kalukuhan na yan itong si Auntie Claire dyan sa Malacanang Press Cartel. Daan upang Subukan nyo na lang. Tignan natin kung ano mangyayari. Subukan yung subukan yung hulihin itong si Senator Bato de la Rosa kung makikita nyo. kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing Oversight Committee Head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry di umano. Naku po. At ito ay maling-mali. Political. Sigurado. Panibagong kasinungalingan mo na naman yan, Auntie Claire. Ano na naman political rivalry ang mga nayari dyan sa Aron Drugs itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panibagong kasinungalingan na naman ho. Pabrika ho talaga ng kasinungalingan niyang Malacanang. Yan ang problema dyan. Sa ginagawa ho nila na yan, inaakala nila na meron pagkakatiwalaan sila ng ating mga kababayan. Resolbahin nyo yung issue ng mga maanumalyang flood control project. Pasagutin mo ang iyong amo doon sa mga aligasyon laban sa kanya na di umano, talagang yung pinangampanya nung nagdaang midterm election galing sa kickback ng mga maanumalyang flood control project. Mahirap bang anuhin yun? Mahirap bang depensahan, Auntie Claire? Pagka yun ang issue, walang follow-up pagka tinanong para yung tipong mapag-usapan lang, walang follow-up. Pero pagka kay Bato de la Rosa at dito kay Senator Christopher Bongo, anak ng toko, only follow-up itong mga walang yung media na to. Nga kayo? So kung mismong isang Duterte supporter ang sasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigan po talaga kung sino dapat mamanagot? And last na lang po, they have a message sa mga supporters. Si Magalong, Duterte supporter. Hindi Duterte supporter si Magalong, excuse me Si Magalong isang dilawang pinklawan. Diba, sinong sinuportahan niya nung nagdaang kampanya? Sinungaling talaga nitong si Auntie Claire. Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. Yan ang sinuportahan ni Magalong. Diba? Wala ho tayong nakitang in-endorse niya na Duterte. Sinungaling nitong si Auntie Claire, pambihira ka talaga, oo. Na nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkagulo at magkaroon ng kaguluhan. Wow. Hindi po dapat i-encourage ni Numan na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po itong magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima. Walang hustisya na mangyayari, ante. Una sa lahat, yung mga taga-ICC hindi pa nag-uumpisa ang usapin ng mga kaso, napakabayas nila. Dito pa nga lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, anak ng toka, 80 anyos, tingnan nyo naman mga kababayan, 80 anyos, fit to stand trial. Gaano ba naman katindi yung, meron pa ba sikmura yung mga huwes dyan sa ICC? Di natin sinasabing kawaan nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun na lang pagiging makatao. Diba? 80 years old. Sa atin mga kababayan, 75 pa lang. Baka 70 pa lang. Ano na yan convicted na yan. Hindi yung wala pang kaso. Kasi hanggang ngayong oras na to, wala pa rin yung kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di pa ho siya binabasahan ng kanyang mga kaso dyan sa ICC. 11 months na ho siyang nakakulong, pero mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, wala pa rin ho siyang kaso. Okay? Wala pa ho siyang kaso. Pero yung sa Pilipinas, 75 years old, convicted, nahatulan na guilty, reclusion perpetua. Diba? Ang kanilang mga panghabang buhay na pagkakakulong ang kanilang hatol. Pero pagka umabot na dyan sa edad na yan, pinapakawalan na yan. Dahil wala nang gagawin sa loob yan. Diba? Ano pang pagdurusa ay mag-uulyanin na? Ano sabi ni Tatay Digong? Hindi nga ho natin nagawa na reaction video yung isang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga taga-suporta, sa mga kababayan nating sumusuporta sa kanya. Diba? Ano sabi niya? Hindi na daw ho kaya ng katawan.
Hindi ho tayo magtataka dyan dahil yung mga kasing idara niya, yung iba bata pa nga sa kanya, nagugurgur na. Wag naman ho sana, pag merong talaga nangyaring masama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands, naku, maghahalo ang balat sa atin na lupa. Yun ang ating nakikita dito, magkakagulo, hindi natin alam. Pero ang sigurado natin dito, kasusuklaman ng bawat isang Pilipino ang administrasyon na to, katangi-tanging administrasyon na bumalahura sa ating rule of law. Diba? Nagsuko ng isang former president sa banyagang korte, walang iba kung hindi ang presidenteng bangag. Ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Just a related question from Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Ang palasyo? na Ang walang gobyerno? jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga nakomit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So, makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Ibig sabihin, ganun din ho pala ang Interpol na yan. No? Corrupt din ho pala yung Interpol na yan. No? Anak ng tawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala hong warrant. Ano lang ho, ang tawag dito, yung parang notice lang, Interpol notice lang ho yun. Tapos nung hinanapan sila ng warrant, wala naman ho pala talagang warrant itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung nahuli si Tatay Digong, doon na lang ho ilinabas yung warrant. Diba? Doon na lang ipinakita, ito yung warrant, maghanap kayo ng warrant, yan na yung warrant. Ngayon dito kay Senator Bato de la Rosa, susubukan din ho nila ipadala diyan sa The Hague, Netherlands. Ang hindi ho pa rin ho maintindihan nitong mga siraulo na to yung psyche ng mga Pilipino. Na dito kasi ang mga Pilipino mahilig sa mga underdog yan, yung mga naaapi kahit na sa mga teleserye, di ba? Yan ang mga gusto nila. At dito sa nangyayari na to, ang underdog ho talaga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga kaalyado na ngayon talagang winawalang hiya ng administrasyon na to. Sa ginagawa ho ba nila na yan? So, iniisip nila na ika nga ibabago ang timpla ng ating mga kababayan at silang mamahalin at ang mga Duterte supporter ay susuka na sa bayan ng Pilipino. Pero base sa ating nakikita, kabaliktaran hong nangyayari. Kaya yung strategiya nyo na yan na anti-clear, ika nga hindi gagana yan ngayong mga panahon na to. Kung balak nyong baguhin yan, baguhin nyo na sa lalong madaling panahon. Dahil lalo lang masisira ang sabagay wala nang sisirain sa political career ni Marcos Jr. Wala na ho talaga Ano pa ba meron siya? 'Di ba? Ano pa meron pa ho ba ni katiting na dignidad ang natitira dito kay Marcos Jr.? Wala na ho. Ubos na ho. Inubos ho niya ang kanyang political capital. Saan? Una sa lahat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ho ng koneksyon, lahat ho ng katiting na tiwala sa kanya na sambayan ng Pilipino. Kanya hong tinapon ito nung ginawa niya ang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Pangalawa, yung issue ng mga mahanumal ng flood control project, pagkatapos mong sabihin na mahiya naman pala kayo, tumatanggap ka pa pala ng sandamukal na kabalbalan dito kay Adrian Bersamin. Anak ng to, paano mo nasikmura na sabihan yung mga congressman na mahiya naman kayo, gayong tumatanggap ka pa pala ng kickback ng mga panahon na yun. Ang kapal ho talaga pagmumukha nito si Marcos Jr. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Wow. Ma'am, what does the palace say to those current and the former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Grabe Yung iba no. ho- Inanuho nila yung tipong pinapitalize ho nila yung ICC para ika nga pahirapan yung kanilang mga kalaban sa politika. Yung mga ganyang klaseng tao, pagka lumagapak yan, masakit. Masakit ho yan yung mga napakataas lumipad ngayong mga panahon na to. Kaya di ho tayo magtataka sa lalong madaling panahon, talagang may kalalagyan itong mga individual na to, kagaya nitong si Anticler at nitong si Marcos Jr. Kung Anticler, basura ka sa mga yan. Kung iniisip mo na pagkatapos ng termino na to, ililigtas ka, pagtatanggol ka ng mga siraulo na yan, nagkakamali ka. Yung galit namin sa'yo, hindi mawawala yan. Yung kapangyarihan mo, bukas makalawa, tapos na yan. Kaya mag-isip-isip ka sa mga katagang lumalabas sa hunganga mo. O kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them? Una-una, kung kayo nagtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo, ma-evade the liability of what you had done? Anong what you have done? Teka lang, nagtatago sila kasi yung mismong bansa nila, binibenta sila. Yun ang dahilan kung bakit nagtatago itong mga individual na to. Yung bansa na dapat sana didinig sa kanila, kakampi sa kanila, sila ang nagbibenta sa kanila. Anong gusto mong gawin nila? O nandito kami Marcos Jr., padala mo kami sa The Hague, Netherlands. Ganun ba gusto mangyari, Anticler? Ano kasi raulo, ganon? Ang bihira. So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Ma'am, panghuli.
Ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado, sa 8 pinangalanan? Sila po ba ay mas babantayan? Sila po ba ay tututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. Kapag ka may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Ng mga adik ho. Maraming salamat. Mga adik itong mga to. Nakananto ka, mga adik mag-isip. Hindi literal, mga adik mag-isip. Mantakin nyo, walang jurisdiction. Pero ang tawag dito, i-implement pa rin. Saan ko kayo makakakita ng ganun? Kung walang jurisdiction, tapos ang usapan, walang jurisdiction. Kung nakumit yun noong panahon na mabagat ang ebidensya, ipagpalagay na natin, may warrant of arrest. Teka lang, gumagana ang aming judicial system dito. Lilitisin namin sila dito. Tapos na yun, nakakuha kayo ng isa. Pero kung daragdagan nyo pa, anak ng toka, ibang usapan na yan, di ba? Mga siraulo tong mga to, anak ng toka. Next question mula kay Tina Moralit ng Manila Times. Good afternoon, Yusek. In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend? Seryoso? Sa loob ng 30 minuto, ang pag-uusapan natin dito, wala man lamang na infrastructure, wala man lamang na dito sa issue ng mga anomalyang flood control project. Iikot ang usapan natin dito kay Senator Bato, dito kay Senator Christopher Bongo. Anak ng Petrang Karapata. Tapos nagtataka kayo kung bakit ang baba ng approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Gayong ang daming pwedeng mapag-usapan dyan sa lugar na yan kung anong pinag-aatupag nyo, di ba? Ibang klase ko itong mga to. That the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal, kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case. Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion. Dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulong Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung Walang impluensya. Si Rao. Baluktot ho ang tuwid nitong alin na to. Walang impluensya. Paano mo nasabing walang impluensya? Di ba nagkaroon pa nga sila ng group effort para ipadala sa The Hague, Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang warrant of arrest, ura-urada kinulong nyo itong si Tatay Digong at pinadala dyan sa The Hague, Netherlands. Baka iniisip nyo itong si Nicolas Torre, ito ho bababaho talaga sa kasaysayan itong mama na to, na kung saan siya ang chief PNP na nagsuko ng Pilipino sa Banyagang Korte. Hindi ho yan alagad ng batas, alagad ho yan ng mga siraulo dyan sa Malacanang. At itong ali na to, alagad din ho siya. Hindi rin ho alagad ng batas yung ali, alagad ho ng mga siraulo sa Malacanang. Pamira, paano mo didepensahan yung isang bagay na alam nyo naman na mali? Paano nyo nasisikmura sa bagay dahil nga naman sa politika? No, pero kung tayo man kapanalig nitong administrasyon na to at ganito ginagawa nila, mapapaisip po talaga tayo, hindi magtatagal, iiwan ho natin itong mga siraulo na to. Di ba? Yung sa sarili mo na nga lang Paano mo masasabing mahal mo ang bansang Pilipinas? Paano mo masasabi doon sa na pagkakarap mong ating mga kababayan na gusto mo na magkaprogreso dito sa bansa na to? Pero yung tipong kasaringlan, yung ating rule of law, hindi mo mapanindigan. Anak ng toka, kailangan mo pang ipadala ang iyong kababayan sa Banyagang Korte para litisin, pahirapan, at ngayong mga panahon na to, base sa ating nakikita, wag naman ho sana. Parang tipong yung umaandap-andap na pag-asa pa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makauwi ng buhay sa Pilipinas, parang nag-fade na ng paunti-unti. At tayo sobrang nalulungkot dyan. At habang ganun ang mga nangyayari dyan sa The Hague, Netherlands, tila bagang nagtitingang kawali itong mga siraulo na taga Malacanang na para bang walang nangyayari dito kay Tatay Digong. Pambihira, oo. sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit, mismong si Mayor Magalong ang nagsabing mayroon siyang report patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, mayroon ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. Naku. Ma'am, Mayor Magalong, ikaw ang tinatag dito. Ikaw ang tinatag ni Auntie Claire. Pinapasa niya sa ibon. Mabira. Ano ho itong mga kababayan pinanggigigil? Ano ba ginawa ni Magalong sa Malacanang? Bakit galit? Galit na galit kayo sa kanya. Hindi DDS si Magalong. Linawin ho natin mga kababayan. Hindi ho DDS ito si Benjamin Magalong. Isa ho siyang pinklawan dilawan. Kasi nungalingan ho yung mga sinasabi na yan ni Auntie Claire.
Another topic po, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng Chinese Embassy makailan na nagbibigay ng warning that the escalating political rhetoric against Chinese Ambassador Ching Huan and calls to replace him could jeopardize millions of Filipino jobs? Una-una binanggit na po ng Pangulo nung tinanong tayo mismo, kayo po nagtanong sa atin, kung ang issue tungkol sa pag-declare ng persona non grata. Ang sabi po ng Pangulo dyan, hindi na kailangan tapusin ang question mula sa media dahil ang sagot niya po ay no. Hindi po kinakailangan palitan. Ang pag-escalate ng tension sa pagitan po ng China at Pilipinas, hindi po ito dapat na nagmumula sa isang bansa. Ang ang pagsaalang-alang sa friendly discussion at sa healthy dialogue ay dapat nagbumula sa dalawang bansa. Hindi lamang mula sa Pilipinas, hindi lamang mula sa China. Dapat ito po ay dalawang bansa ang nagpupursige para magkaroon po ng mutual respect sa bawat isa. Sunod na tanong mula kay Chloe Hofana, Business World. Good afternoon, Yusek. Is the President open to removing VAT exemptions for seniors and private schools as urged by the OECD to strengthen revenues? Has he discussed the recommendation with his economic team? Ngayon, Ms. Chloe, wala pa pong napag-usapan na itanong ko po mismo ang Office of the Executive Secretary at hinahanap ko rin po sa ngayon ang katugunan ng Secretary of Finance. Sa ngayon, wala pa po napag-uusapan. Kung meron pong detalye patungkol dito, ay ipapaabot agad po namin sa inyo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, bukod sa anti-political dynasty bill, may ilang mga mambabatas din ang nagsusulong ng charter change. So ano po ang posisyon ng Pangulo sa charter change at bukas po ba siya sa political amendments o limitado lamang sa economic provisions? Sa ngayon po, hindi po yan napag-uusapan sa anumang pagpupulong. Hindi po nabibigyan ng pansin kung ano man po ang suwestyon patungkol sa charter change sa ngayon. So kung mailalatag po nila malamang kung ano po ang nalaman dito, saka pa lamang po ito bibigyan ng pagkonsidera ng Pangulo. Pero sa ngayon, wala po talaga na pag-uusapan tungkol dyan. Ma'am, sakali pong magkaroon ng plebisito, susuportahan po ba ito ng administrasyon? Depende po sa nilalaman ng charter change. Sa ngayon po, muli, wala po na pag-uusapan tungkol dyan. Gawin nating 12 years ang termino nitong si Marcos Jr. Payag susuportahan niya na ba ang plebisito kung sakaling ganun ang linalaman ng charter change? Pabor ka ba na gawin natin na habang magta-transition tayo si Marcos Jr. parang presidente? Diba? Hanggat di tapos siyang charter change, si Marcos Jr. pa din ang presidente. Kung 10 taon ng pagbabalangkas ng bagong saligang batas o pag-aamenda, si Marcos Jr. ang presidente sa mga panahon na yun. Ayaw mo ba noon? Diba? Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Quick lang po. What does the Palace think about the proposal of the Department of Education to implement trimester on the next school year? Ito'y proposal pa lamang po at inilalahad nila ang maaaring advantage ng pagkakaroon ng trimester ng DepEd, na isinusulong ng DepEd. Nandun pa lang po sa stage ng pagpo-propose. So, mas mainam na mas maagaran pang pag-aaral ang gawin kung dapat itong i-implement. May panawagan po yung Alliance of Concerned Teachers na sana magkaroon muna ng public consultation. Do you support the idea? Do you support this call? Mas maganda naman po talaga na pinag-uusapan lahat ito ng mga stakeholders, ng mga interested parties, lahat po, para po ma-reach out ma-reach yung pinakamagandang programa para sa ating mga kabataan. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, dun sa sa housing po, 423 daw po yung delivered and there's an apparent backlog ng housing projects under 4PH. The revised target kasi is 1.13 million to 3 million housing units by 2028. Attainable pa po ba ito before the term of PBBM ends? Thank you for the phone-in question. Okay, salamat at pinagpupursigihan po ito, nagkaroon ng backlog, totoo, inaamin naman po. Pero pinagpupursigihan po ng pamahalaan ito na mabigay po ang maaaring pinakamaraming units or housing units para sa ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, sorry, back on the ICC issue lang po. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin. Pero tandaan natin, ano ba nangyari doon dating sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, ang records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang
Mayor Magalong, talagang binabanatan ka nitong si Auntie Claire. Ano bang ayaw sa'yo nito? Mula nung umalis ka dyan sa ICI, talagang bugbog sarado ka dito sa alley na to. Hanggang ngayon, anak na to. Pagpapatay? So, sino yung mga generals na yun na dapat involved at hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Nung dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, Hindi nga nakakasuhan kasi walang ebidensya. Hindi nakakasuhan dahil aligasyon lang yon ng mga kalaban sa politika ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gusto siyang mapabagsak. 'Di ba? Hindi nga makasukasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kasi wala nga sinasabi nilang biktima, wala. Yung mga ipinalutang naman diyan sa Senado nitong si Trililing at nitong si Leila de Lima nung mga panahon na yon nagpiyukan na di umano binayaran sila. 'Di ba? Para sabihin yung mga paninira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung claim na meron DDS wala naman pala ho talagang DDS. Tayo ho nagpunta ho tayo sa Davao. Nakita ho natin kung gaano kamahal ng mga taga Davao yung kapayapaan na hinatid ng mga Duterte doon. Ngayon, dahil sobrang nag-e-enjoy ho sila doon sa kapayapaan na yon, hindi na ho kailangan ng pulis. Yung mismong mga mamamayan doon, pagka merong luko-luko, sila mismo ang sumasalansan, Ngayon, pagka merong nasalansan, kagad hong ibibintang sa mga Duterte. Pero meron pa ho tayong narinig na kwento dyan na di umano pinapahanap pa mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga abogado yung gumagawa ng mga ganong klaseng krimen sa Davao noong mga panahon na yun. Ganon ho katindi yun. Hindi ho niya kinukonsinti. Galit din ho siya doon sa mga doon sa mga taga Davao na gumagawa ng mga ganong klaseng bagay. Ngayon, para isisi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung ginawa ng kanyang mga kababayan na gusto lamang panatigiin yung kapayapaan doon sa kanilang lugar, naibuntun kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung puntahan niyo ho ang Davao ngayong mga panahon na to, napakalaking kaibahan yan sa kung ano mga syudad sa Pilipinas. Napakalaki ho talaga pagdating sa kalinisan, pagdating sa kaayusan, pagdating sa peace and order, pagdating sa disiplina ng mga tao. Iba ho ang Davao. Para kang wala sa Pilipinas pag nagpunta ka ng Davao. Yun ang ating na-experience. 'Di ba? Yun ang natin nakita. Kaya siguro exaggerated yung tunog pag kinukwento natin, pero yun ang na-experience natin. Kung overrated lang naman sasabihin natin na hindi naman totoo, marumi din sa Davao. Pero hindi ho yun ang ating nakita, malinis. Oo, traffic kasi maraming road widening ngayong mga panahon ngayong mga panahon na to ngayon diyan sa Davao City. Kaya maraming maraming traffic kasi naayos nilang karsada. Kumbaga pinaghahandaan na nila yung napakaraming mga investor na papasok diyan sa Davao sa taong 2028 pag presidente na si Bibi Sara. Clear. Sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay, we can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Wala tayong batas. Tapos na tayo, wala na silang jurisdiction dito. Pambihira, walang batas. Di ba, wala na silang jurisdiction dito, wala tayo sa ICC. Wala silang karapatan dito. Di ba? Kung gusto nila, ulihin nila. Pero para makipagtulungan tayo sa kanila, ibang usapan yun. Pagsuko yun. Ngayon, meron silang warrant sa ICC. Hinuli sila ng ICC. Ang ICC ang gumawa ng kaparaanan at hindi gumalaw ni isang daliri ang ating pamahalaan dyan sa pagtulong. Wala tayong pakialam dyan. Wala tayong magagawa dyan. Nahuli kayo ng ICC. Sabi na nga, huwag kayo lalabas ng bansa. Lumabas pa kayo. Di ba? Pero yung dalawang magkaibang bagay, kung wala na tayo sa jurisdiction ng International Criminal Court na yan, tapos isinuko pa natin ang ating mga kababayan. Ano na yun? Kaadikan na yun. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Ma'am, last from my end, ito pong debate on whether or not dapat isuko sila overseas or here stems from the fact na the Philippines withdrew from the ICC, from the Rome Statute during the time of former President Duterte. With this, to settle this confusion nowadays, does the Marcos administration consider to rejoin the ICC? I know this question has been already raised in previous years, but with the current predicament, is there a form of reconsideration from the President? The President has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. Di kaya None as of the moment. Next question from Ace Romero, Philippine Star.
Tanong ko lang regarding ulit sa ICC, Yusek. Although nabanggit nyo kanina, tinanong na yung problema, puro ICC kayo, bahagi walang tayo yan. ng kung may jurisdiction pa yung ICC sa Pilipinas. The PDP Laban also decried what it called the derogation of sovereignty daw under the Marcos admin. As part of its statement, what do you say to that? Yun talaga po ang kanilang magiging mensahe. Dahil yun ang gusto na iparating sa taong bayan. But still, sabi nga natin, sumusunod tayo sa sarili nating batas at nakikipag-cooperate din po tayo sa Interpol. Basta ako, makikipag-cooperate ako doon sa mga bituka nitong si Marcos Jr. Kung ano sabihin ng mga bituka niya, sila nang bahala kay Marcos Jr., di ba? Wala na maraming cheche-bureche, igang. Hayaan na natin yung mga bituka ni Marcos Jr. ang trumabaho sa kanya. Malapit na lang yan, konting tiis na lang, igang. Because if I remember right, may nabanggit si dating former Executive Secretary Lucas Bersamin dati na hindi automatic na kapag nagkaroon ng arrest warrant against Senator De La Rosa, automatic mapupunta siya sa ICC. Ganun pa rin ba yung stance ng Malacanang? Dalawa po ang opinion dyan. May opinion po ang DOJ at may opinion po ang dating ES, Lucas Bersamin. So, tingnan po na lang natin kung nandiyan na po ang warrants of arrest, let us see kung ano po ang susundin na patakaran. So wala pa pong stance about that. Hindi pa, I mean, hindi necessarily yung dating view ni ES Bersamin, yun na yung view automatic ng palasyo. Yes, hindi yun ang maaaring pananaw ng palasyo. Okay po. Wala nang tanong mula sa MCC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Ayun na nga mga kababayan, manluloko na naman ho itong si Auntie Claire. Dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Di ho natin inaasahan na ika nga ibabalagbag at bababad tayo dyan sa mga punto, walang kapararakang punto de vista na yan ni Auntie Claire. So Luis, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludo, maraming salamat mga kababayan.